ang ekonomiya ng Iran ay nasa malalim na problema at hindi ito nabibigyan ng sapat na pansin na nararapat dito. Inatake ng Israel ang mga imbakan ng langis ng Iran at ilang bahagi ng pinakamalaking natural gas field ng Iran ngayong weekend. Ang ekonomiya ng Iran ay dumaan sa tinatawag na nawalang dekada ng paglago ng ekonomiya kasabay ng mataas na inflasyon. Muling nagbubukas ang mga stock at commodity market matapos ang matinding pagbagsak noong Biyernes nang atakihin ng Israel ang Iran. Nasa sentro ng usapan ng langis. Habang pinagmamasdan ng mundo ang tensyon sa pagitan ng Israel, isang mas malaking kwento ang nangyayari sa loob mismo ng Iran. Sobrang taas ng mga presyo at halos 50% na ang inflation. Ang pera nila, ang rial, ay bumagsak ng matindi. Sa black market, ang isang United States dollar ngayon ay katumbas na ng mahigit 700,000 rial. 10 beses na mas mataas kumpara noong 7 taon lang ang nakalipas. Nagdurusa ang mga mamamayan, mahigit 30 milyong Iranian, ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Hirap bumili ng tinapay o magbayad ng upa. Hindi lang ito tungkol sa mga sanksyon o malas. Ito ay dulot ng isang sapot ng katiwalian ng mga elite at pandaigdigang pag-iisa na tahimik na sumasakal sa bansa. Ngayon, susuriin natin kung ano talaga ang nangyayari at kung paano unti-unting namamatay sa matinding paghihirap ang ekonomiya ng Iran, isa sa mga bansang pinakamayaman sa likas na yaman sa mundo. Magsimula tayo sa pagtalakay ng mga kasalukuyang problemang bumabagabag sa kanilang ekonomiya. Ang Iranian rial ang nasa sentro ng kaguluhang ito. Noong 2018, maaari kang makipagpalit ng 70,000 rial para sa $1. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2025, umakyat na ang bilang na iyan sa 700,000 hanggang 800,000 rial. Iyan ay 10 beses na pagbagsak ng halaga. Para sa mga Iranian, ibig sabihin nito ay bawat pagpunta sa palengke ay isang sugal. Ang isang sako ng bigas na dati nagkakahalaga ng 100,000 rial ilang taon na ang nakalipas, ngayon ay halos 1,000,000 na ang presyo. Hindi nakasabay ang sahod. Karamihan sa mga manggagawa ay kumikita ng humigit kumulang 40 milyong rial kada buwan na halos sapat lang para sa pagkain at upa. Sinubukan ng sentral bangko na ayusin ito sa pamamagitan ng pag-imprenta ng mas maraming pera pero nagdulot lang ito ng mas malaking problema. Nagpasiklab ito ng inflasyon na umabot sa pinakamataas na antas taon-taon nitong mga nakaraang taon. Mas malala pa ang presyo ng pagkain dahil ang mga pangunahing bilihin tulad ng tinapay at mantika ay tumaas ng 50% mula noong 2023. Ang mga inaangkat tulad ng cellphone o piyesa ng sasakyan ay itinuturing ng mga luho ngayon dahil kaunti na lang ang nabibili ng reals sa ibang bansa. Hindi lang ito basta mga numero sa screen, kundi mga pamilyang nilalaktawan ang pagkain para lang makatawid sa pang-araw-araw. Dahil sa pagtaas ng mga presyo, mabilis na nawawala ang mga trabaho. Opisyal na nasa 10% ang unemployment rate, pero malamang ay mas mababa pa iyon kaysa sa totoong bilang. Para sa mga kabataan, halos 30% ito. Dahil halos 1 sa 4 na Iranian na wala pang 30 taong gulang ay walang trabaho. Para sa mga kabataang babae, mas mataas pa ito, nasa 42%. Nasisira na rin ang mga industriya ng Iran. Tingnan mo ang sektor ng sasakyan, na dati ipinagmamalaki ng bansa. Noong 2011, nakagawa ito ng 1.4 na milyong sasakyan na nagbigay ng trabaho sa libo-libo. Pagsapit ng 2024, halos hindi umabot ng 1,000,000 ang produksyon dahil sa mga parusa na humarang sa mga piyesa at merkado. Ang mga pabrika sa mga lungsod tulad ng Tabriz ay nagsasara, naiiwan ang mga bihasang manggagawa na walang trabaho. Apektado rin ang maliliit na negosyo. Sa Isfahan, nagsasara ang mga kafe at tindahan dahil hindi na kayang gumastos ng mga tao. Ang pribadong sektor, na sana'y makakalikha ng trabaho, ay nahihirapan dahil sa sobrang dami ng mga regulasyon at kakulangan ng pautang mula sa mga bangko. Kapag nagsara ang isang negosyo, hindi lang ang may-ari ang nahihirapan. Nawawalan ng sahod ang mga manggagawa, nawawalan ng kontrata ang mga supplier, at nawawalan ng pag-asa ang mga komunidad. Sa madaling salita, malaki ang epekto nito sa lahat. Ang desperasyong ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng isang underground na ekonomiya. Dahil halos imposible na ang legal na kalakalan dahil sa mga parusa, namamayagpag ngayon ang black market. Hindi lang ito mga maliliit na manloloko. May mga organisadong grupo, kadalasan konektado sa mga makapangyarihang tao, na nagpuslit ng lahat mula sa gamot hanggang gatas ng sanggol sa mga hangganan ng Iraq,
Turkey at Pakistan. Napakalaki ng black market, tinatayang nagkakahalaga ng 10 bilyon kada taon. Malaking bahagi nito ang pagpupuslit ng gasolina. Ngayon, bago tayo magpatuloy, kailangan namin ang tulong ninyo. Kamakailan lang, ang mga video namin ay na-sensor sa algorithm. Kaya kung maaari, pakipindot ang like at subscribe button. Malaking tulong talaga ito sa video sa YouTube. Ang murang gasolina ng Iran na sinusuportahan ng gobyerno ay sinasalin at ibinibenta sa Pakistan para sa malaking kita. Sa mga bayan sa hangganan tulad ng Saidan, makikita mo ang mga truck na puno ng jerrycans, umiiwas sa mga nagbabantay sa hangganan. Mas magulo pa ang itim na pamilihan ng pera. Naglalagay ang gobyerno ng opisyal na palitan ng pera, pero katang-isip lang to. Sa Grand Bazaar ng Tehran, ang mga nagtitinda sa kalye ay nagpapalitan ng dolyar at euro sa totoong halaga. Minsan doble o ilang beses pa kaysa sa opisyal na palitan. Ito ang nagpapalala ng inflasyon at nagpapababa ng tiwala sa sistema. Nandyan pa ang informal na ekonomiya. Mga nagtitinda sa kalye, hindi rehistradong taxi at maliliit na negosyante. Ang mga trabahong ito ang bumubuhay sa mga tao pero hindi ito matatag. Isang araw, baka sapat ang kinita mo para sa hapunan, kinabukasan naman, wala kang kita. Mahirap at hindi tiyak ang ganitong pamumuhay. At lalo pa itong lumalaganap. Ang shadow economy ang bumubuhay sa milyon-milyong Iranian, pero hindi lang ito ang paraan ng mga tao para makaiwas sa sistema. Isa pang tagong mundo ang lumalago. Isang mundo na umiikot sa digital na pera at nangangakong makakaiwas sa mga parusa. Ang Iran ay bumaling sa mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin para mapanatiling buhay ang kalakalan. At binabago nito kung paano gumagana ang ekonomiya. Kahit na karamihan sa mga tao ay hindi ito mahawakan. Noong 2024, ang Iran ay nagproseso ng humigit kumulang 1 bilyong dolyar sa mga crypto transaction. Karamihan ay sa mga bansang tulad ng Turkey at China. Hindi ito barya lang. Isa itong lifeline para sa mga negosyo na naputulan ng koneksyon sa mga pandaigdigang bangko. Pati ang gobyerno ay sumali na rin dito. Ginawang legal ang crypto mining noong 2019 para makalikom ng pera. Gumagamit ang mga miner ng malalakas na computer para gumawa ng digital coins. At dahil mura ang kuryente sa Iran, naging paboritong lugar ito para sa pagmimina. Noong 2025, kumukonsumo ang crypto mining ng 10% ng kuryente ng bansa, sapat para magpailaw ng buong mga lungsod. Pero may kapalit ito. Nagiging sanhi ng mga brownout ang mga minahan na yan. Kaya napapadilim ang mga bahay at pabrika ng ilang oras. Sa Mashhad, ilang araw na walang kuryente ang mga residente noong 2024 dahil sa sobrang paggamit ng mga minero sa grid. Para sa mga karaniwang Iranian, hindi abot kamay ang crypto. Kailangan mo ng mamahaling mga computer at kaalaman, kaya kadalasan ang mga malalaking negosyante, mga kumpanyang konektado sa estado o mayayamang mga ngalakal lang ang kumikita. May panganib pa dyan. Sobrang pabago-bago ang presyo ng crypto. Isang araw, ang halaga ng Bitcoin mo ay 50,000 dolyar. Tapos kinabukasan, 30,000 dolyar na lang ito. Noong nakaraang taon, isang pagbagsak ng presyo ang nagbura ng 200 milyong dolyar sa mga hawak na kripto ng mga Iranian. Ang gobyerno ay naghihigpit din. Isinasara ang mga iligal na minahan at ikinukulong ang mga trader para kontrolin ang merkado. Sa ngayon, nakakatulong ang kripto sa Iran para makaiwas sa mga parusa. Pero hindi ito solusyon. Isa lang itong alanganing bahagi ng ekonomiyang gumuguho na. At iniiwan nito ang karamihan ng tao. Lahat ng ito ay tumutulong para makaraos ang milyong-milyong Iranian. Pero parang band-aid lang ito sa mas malalim na sugat. Habang ang mga smuggler, negosyante at mga nagtitinda sa kalsada ay pilit na nakakaraos, ang totoong tanong ay, bakit ang Iran, isang bansang sagana sa langis, ay hindi makaalis sa ganitong kaguluhan? Sa totoo lang, nakasalalay lahat ito sa kung gaano kaasa ang bansa sa kanilang mga balon ng langis. At kung ano ang nangyayari kapag hindi umaabot sa tao ang yaman na iyon. Ang Iran ay may ika-4 na pinakamalaking reserba ng langis sa mundo, nagpapalabas ng 3.2 milyong bariles kada araw noong 2024, mas mataas kaysa sa 2.5 milyon noong kasagsagan ng mga parusa. Ang langis ang gulugod ng ekonomiya, nagdadala ng 18 bilyon noong 2024, karamihan ay mula sa bentahan sa China. Pero hindi ito sapat. Ang presyo ng langis sa kalagitnaan ng 2025 ay nasa humigit kumulang 70 dolyar hanggang 75 dolyar kada bariles. Mas mababa
kumpara sa dating pinakamataas na $80. Ang budget ng Iran ay nakabase sa $80 kada bariles ng langis. Kaya bawat dolyar na mas mababa rito ay masakit para sa kanila. Inaasahan ng gobyerno na makakakuha sila ng $20 bilyong mula sa langis sa 2024 hanggang 25. Pero malamang ay kulang sila ng bilyon-bilyong dolyar. Samantala, tumataas ang presyo ng pagkain sa buong mundo. 20% na mas mahal ang trigo at bigas kumpara noong 2023 at 60% ng trigo ng Iran ay inaangkat mula sa ibang bansa. Ang mga subsidya para sa pagkain at gasolina ay nagpapaliit ng budget, kaya kaunti na lang ang natitira para sa mga paaralan o ospital. Mas malala pa, malaking bahagi ng pera mula sa langis ay napupunta sa gastusing militar at pagsuporta sa mga kaalyado tulad ng Hezbollah sa Lebanon. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mga karaniwang Iranian na pinakanangangailangan ng tulong ay hindi nakikinabang sa perang ito. Pero ang langis ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol din sa kapangyarihan. Sa loob ng mga dekada, umasa ang Iran sa langis para punduhan ang lahat, mula sa mga kalsada hanggang sa mga pensyon. Kapag mataas ang presyo, tulad ng 100 kada bariles, noong 2014, malaya ang gobyerno na gumastos. Pero kapag bumagsak ang presyo o tinamaan ng mga parusa, yayanig ang buong sistema. Malaking bahagi ng kwento ang mga parusa. Noong 2012, tinarget ng United States at ng mga kaalyado nito ang programang nuklear ng Iran at pinutol ito mula sa mga pandaigdigang bangko. Bumaba ang export ng langis mula 3.8 milyong bariles kada araw hanggang sa mas mababa sa 3 milyon, kaya lumiit ang kita. Pagsapit ng 2018, nang umatras ang United States sa kasunduang nuklear noong 2015, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ipinagkait ang mga ari-arian ng Iran at umatras ang mga mamimili tulad ng India at Japan. Ngayon, ibinibenta ng Iran ang langis nito sa mas mababang presyo sa China, kadalasan sa pamamagitan ng mga middleman o mga ghost tanker na umiiwas sa mga tracker. Nagdadala ito ng pera, pero maliit lang ito kumpara sa maaaring kitain nila sa isang malayang pamilihan. Hindi makabayad ang gobyerno para sa mga inaangkat o makapag-invest sa infrastruktura, kaya patuloy lang na lumiit ang ekonomiya. May isa pang problema ang pag-asa sa langis. Naiwan nito ang Iran sa nakaraan. Habang ang mga bansa tulad ng South Korea ay nagtayo ng mga industriya ng teknolohiya at pagmamanupaktura, lalo namang nagtuon ang Iran sa krudo. Walang naging reserbang plano. Nang tumama ang mga parusa, wala nang ibang sektor na pwedeng sumalo sa kakulangan. Ang mga pabrika na sana ay pwedeng gumawa ng mga kotse o electronics ay nagsara dahil hindi sila makakuha ng mga piyesa. Napakaliit ng sektor ng teknolohiya kahit na may kaunting paglago. Ang mga startup sa Tehran ay lumago ng 20% noong 2023. Pero kulang sila sa pondo. Ang turismo, na maaaring magdala ng milyon-milyong kita, ay nahahadlangan ng mga parusa at tensyong politikal. Ang mga makasaysayang lugar ng Iran tulad ng Persepolis ay nakahikayat ng 2 milyong bisita noong 2016 nang lumuwag ang mga parusa, pero 500,000 lang noong 2024. Kung walang mga bagong industriya, ang ekonomiya ay parang upuang may isang paalang. Kapag natitinag ang langis, lahat ay bumabagsak. Ang langis ang naging lifeline ng Iran, pero isa rin itong bitag. Kapag tinalikuran ng mundo, napuputol ang lifeline na yon. Ang mga parusa mula sa United States at iba pang mga bansa ay pumigil sa kakayahan ng Iran na magbenta ng langis at malayang makipagkalakalan. Kaya't ang bansang sagana sa yaman ay nahihirapan ngayon magbayad ng mga utang nito. Hindi lang langis ang naapektuhan ng mga parusa, kundi inihiwalay din nito ang Iran mula sa ibang bahagi ng mundo. Dahil putol ang koneksyon sa mga pandaigdigang bangko, hindi madaling makipagkalakalan ang Iran. Umalis ang mga dayuhang kumpanya, tulad ng mga European na gumagawa ng sasakyan pagkatapos ng 2018 at nadala nila ang mga trabaho. Natigil ang mga pamumuhunan. Bago ang mga parusa, nakakakuha ang Iran ng 5 bilyon kada taon mula sa dayuhang pera. Ngayon, wala pang 1 bilyon. Hindi makakuha ng pautang ang mga negosyo dahil bangkarote ang mga bangko o natatakot sa mga parusa. Dahil sa pag-iisa na ito, bumagsak ang mga industriya tulad ng bakal at tela, na dati nagbibigay ng trabaho sa milyong-milyong tao. Sa Shiraz, ang mga pabrika ng tela na dati nag-e-export ng mga alpombra, ngayon ay nakatiwang na lang. Sinusubukan ng gobyerno na punan ang kakulangan sa pamamagitan ng mga subsidya, pero para lang itong pagsalok ng tubig sa lumulubog na barko gamit ang kutsarita. Ang mga subsidya at korupsyon ang talagang nagpapagulo sa lahat.
Matagal nang ginagamit ng gobyerno ng Iran ang mga subsidya para panatilihing mura ang gasolina, pagkain at gamot. Mukhang magandang ideya ito. Tulungan ang mga tao na kayanin ang mga pangunahing pangangailangan. Pero nagkaroon ito ng hindi magandang resulta. Ang murang gasolina ay nagdulot ng pag-aaksaya dahil umaabot sa 88 milyong litro ng gasolina ang nauubos ng Iran bawat araw. Marami rito ay isinusmuggle. Ang mga subsidya ay nagkakahalaga ng 80 bilyon kada taon, halos kalahati ng budget, at hindi na ito kayang sabayan ng gobyerno. Kapag bumaba ang kita mula sa langis, nangungutang sila o nagpapaimprenta ng pera na nagdudulot ng pagtaas ng inflasyon. Hindi rin madali ang pagbawas ng mga subsidya. Noong 2010, sinubukan ng gobyerno na bawasan ang subsidya sa gasolina at nagdoble ang presyo sa magdamag. Sumiklab ang mga protesta at maraming namatay. Mula noon, natatakot na ang mga leader na galawin ito kahit na ang mga subsidya ay kumakain ng pondo na sanay para sa mga paaralan o kalsada. Isa itong patibong, panatilihin mo sila at malulugi ka. Putulin mo sila at haharap ka sa mga kaguluhan. Lalong pinapalala ng korupsyon ang lahat ng ito. Ang mga elitista, kabilang na ang ilan na konektado sa gobyerno at sa Revolutionary Guard, ay nilamon ang bilyon-bilyong pondo na para sana sa publiko. Tingnan mo ang subsidya sa gamot. 2 bilyong dolyar kada taon ang nakalaan para gawing abot kaya ang mga gamot. Pero karamihan dito ay basta na lang nawawala. Noong 2023, isang iskandalo ang nagbunyag na halos 4 na bilyong dolyar ng pondo para sa pag-aangkat ng tsaa ay ninakaw ng mga taong nasa loob mismo. Ang mga mahahalagang gamot tulad ng insulin ay kakaunti na lang ngayon at tumaas ng 200% ang mga presyo. Isa pang malaking problema ang gasolina. Milyon-milyong litro ang nawawala araw-araw, ibinibenta sa black market ng mga grupong may malalakas na koneksyon. At hindi lang ito gawa ng iilang masasamang tao. Ganito talaga gumagana ang sistema. Ang mga grupong konektado sa estado ang kumokontrol sa mga pangunahing industriya tulad ng langis at konstruksyon na halos walang nababantay. Nakakakuha sila ng mga tax break at pabor ng mga kasunduan habang ang maliliit na negosyo ay nagbabayad ng buong halaga. Nakikita ito ng mga karaniwang Iranian at nawawalan sila ng tiwala. Bakit ka pa magsisikap kung lutong Makaw na ang laro? Ang mas masama pa, hindi lang ito bagong problema. Nakaugat na ang korupsyon sa kung paano pinapatakbo ang ekonomiya ng Iran sa loob ng mga dekada. Para maintindihan kung bakit iilan lang ang may hawak ng napakalaking kapangyarihan, kailangan nating balikan ang Rebolusyong Islamiko noong 1979 kung kailan tuluyang nagbago ang buong sistema ng bansa. Bago ang Rebolusyong Islamiko noong 1979, may monarkiya at halo-halong ekonomiya ang Iran. Malaki ang papel ng langis, pero ang mga pribadong negosyo mula sa mga bangko hanggang sa mga pabrika ang nagpapatakbo ng ekonomiya. Dumagsa ang mga dayuhang puhunan at ang mga lungsod tulad ng Tehran ay naging abala sa pagunlad. Binago ng revolusyon ng lahat. Nasyonalisa ng bagong gobyerno ang mga bangko, mga oil field at mga pabrika na nangakong magdadala ng mas makatarungang sistema. Pero nagdulot ng pag-aaksaya at hindi pagiging epesyente ang kontrol ng Estado. Hindi nakasabay ang mga kumpanyang pinapatakbo ng Estado at napilitang magsara ang mga pribadong negosyo. Kalaunan, isang maliit na grupo ng mga tagaloob, kabilang ang mga politiko, kleriko at mga tauhan ng militar ang nagkaroon ng kontrol. Nagtayo sila ng mga imperyo, kinukuha ang kita habang nananatiling hindi umuunlad ang ekonomiya. Ngayon, ang Revolusyonaryong Gwardya ay may bahagi sa lahat ng bagay, mula sa telecom hanggang sa mga pantalan na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Ang ganitong sistema ay sumakal sa paglago at nagpasimula ng krisis. Ang korupsyon ay hindi lang tungkol sa mga sakim na elitista, kundi konektado rin ito sa mas malaking labanan kung sino ang may kontrol sa kinabukasan ng Iran. Ang politika ng bansa ay nahahati sa pagitan ng mga hardliner na gustong panatilihin ang kasalukuyang kalagayan at mga reformistang nagtutulak ng pagbabago ngunit bihirang manalo. Ang paghilaang ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling nakatenga ang ekonomiya. Ang mga hardliner na konektado sa Revolutionary Guard at mga leader ng relihiyon ang may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan. Hinaharangan nila ang mga reforma tulad ng pagbabawas ng subsidya dahil natatakot sila magkaroon ng protesta o mawalan ng kontrol. Noong 2023, ibinasura nila ang plano na bawasan ang subsidya sa gasolina kahit na makakatipid sana ito ng 10 bilyong dolyar. Ang mga reformista na mas suportado ng mga kabataan at mga nakatira sa lungsod ay gustong buksan ang kalakalan at mamuhunan sa teknolohiya. Pero sila ay isinasantabi. Lalong lumala ang sitwasyon ng mahalal ang isang mahigpit na pangulo noong 2021. Huminto ang mga planong pang-ekonomiya at nabigo ang mga usapang panlabas. Ang ganitong pagkakabalam ay ikinainis ng lahat. Sa Tehran, nagrereklamo ang mga tao tungkol sa mga pinunong nagtatalo habang patuloy na tumataas ang mga presyo. Ang impeachment noong 2025 ng isang kalihim ng pananalapi dahil sa isang iskandalong nagkakahalaga ng bilyong dolyar ay isang bihirang tagumpay para sa pananagutan. Ngunit hindi nito naayos ang sistema. Patuloy pa ring pinoprotektahan ng mga mahigpit ang kanilang mga kaalyado at hindi makalusot ang mga reformista. Ang labang ito ang humuhubog sa bawat malaking desisyon mula sa mga subsidya hanggang sa mga kasunduang panlabas. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang katiwalian at kung bakit patuloy na naghihirap ang mga pamilya. Hanggat hindi nababawasan ang pagkakahating ito, patuloy na iikot sa wala ang ekonomiya ng Iran at maaaring sumabog ang nag-uumapaw na galit ng mga tao.
Kaya kapag tinanong kung paano napunta rito ang Iran, ang sagot ay halo ng maling desisyon at malas. Ang pag-asa sa langis ay nag-iwan sa ekonomiya na mahina. Pinutol ng mga parusa ang kalakalan at pera. Ang mga subsidya at korupsyon ay sumipsip ng mga yaman. Ang pangako ng revolusyon noong 1979 ng pagkakapantay-pantay ay napalitan ng isang sistema kung saan ang mga elitista ang umuunlad at ang iba ay nahihirapan. Ang resulta ay isang bansa na bumabagsak na walang madaling solusyon. Pero ang tunay na trahedya ay hindi nasa mga numero, kundi nasa mga buhay na nagulo dahil sa krisis na ito. Nasasaktan ang mga pamilya sa buong Iran. Sa Mashhad, pumipila ang mga tao ng madaling araw para sa tinapay na may subsidy, pero kadalasan nauubos na ito sa mga panaderya pagsapit ng tanghali. Ang isang tinapay na nagkakahalaga ng 10,000 rial noong 2020, ngayon ay 50,000 na ang presyo. Ang bigas at mantika ay tinitipid at ang karne ay bihirang pagkain. Sa mga probinsya, mas malala pa, pinapahirap ng pagbabago ng klima ang buhay, lalo na para sa mga magsasaka at manggagawa sa lungsod. Sa mga lalawigan tulad ng Khuzestan, bumaba ng 20% ang ani ng mga magsasaka mula noong 2020 dahil sa tagtuyot. Ang mga ilog na dati nagdidilig ng mga pananim ay natutuyo na at ang mga bukirin ay nagiging alikabok. Ang mga magsasaka sa Khuzestan na dating tinaguri ang breadbasket ng Iran ay iniiwan na ang kanilang mga lupa at lumilipat sa mga lungsod tulad ng Abbas, kung saan kakaunti ang trabaho. Sa Kerman, ang mga magsasaka ng pistachio na nagsusupply ng 80% ng 1 bilyong export ng pistachio ng Iran ay hindi na kayang bumili ng mga water pump na 30% ang itinaas ng presyo kumpara noong 2023. Hindi rin ligtas ang mga lungsod. Naranasan ng Tehran ang kakulangan sa tubig noong 2024. Kaya napilitan ang mga negosyo tulad ng mga restaurant na magsara ng maaga na nagdulot ng milyong pagkalugi. Sa Sistan, ang mga bagyong alikabok ay nagsara ng mga rutang pangkalakalan sa loob ng ilang linggo na nag-iwan sa mga tsuper ng truck na walang trabaho. Tinatayan ng pamahalaan na kailangan ito ng 5 bilyong dolyar para ayusin ang irigasyon at mga sistema ng tubig pero walang pondo. Ilang taon ng maling pamamahala tulad ng pagtatayo ng mga dam na nakasama sa mga ilog ang lalong nagpalala ng sitwasyon. Ang pagbabago ng klima ay hindi lang problema ng hinaharap. Nandito na ito ngayon at nagtutulak ng mas maraming pamilya sa kahirapan. Nauubos ang mga tao sa mga rural na baryo at nahihirapan na ang mga lungsod sa bigat ng sitwasyon. Kung hindi kikilos ang Iran, maaaring lumala pa ang masamang ekonomiya at maging isang sako na ito kung saan mas maraming tao ang mawawalan ng tahanan at pag-asa. Marami ang iniiwan ang kanilang mga bukirin para lumipat sa mga lungsod. Pero siksikan na ang mga urbanong lugar tulad ng Tehran at kakaunti ang mga trabaho. Bangungot ang pabahay. Ang isang one-bedroom na apartment sa Tehran ay nagkakahalaga ng 25 milyong rial kada buwan ang renta, kalahati ng karaniwang sahod. Hindi tumaas ang sahod mula noong 2020 habang ang renta ay tumriple. Hindi kayang umalis ng mga kabataan sa kanilang mga magulang, kaya naantala ang pag-aasawa at ang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Hindi rin nagbibigay ng solusyon ang edukasyon. Ang Iran ay may batang populasyon na may pinag-aralan. 40% ng mga kabataan ay may degree sa universidad. Ngunit madalas na nauuwi sa utang at mga trabaho ang mga nagtapos. Ang degree sa engineering ay maaaring magdala sa iyo ng trabaho bilang isang driver ng taxi, hindi isang propesyon. Noong 2024, 60% ng mga nagtapos ay walang trabaho o kulang sa trabaho. Mas marami pang balakid ang kinakaharap ng mga kababaihan. 14% lamang ng mga babaeng Iranian ang nagtatrabaho, isa sa pinakamababang bilang sa buong mundo. Matindi ang epekto sa kanila ng mga hadlang sa kultura at mga bawas sa ekonomiya. Kapag nagbabawas ng empleyado ang mga negosyo, madalas na ang mga babae ang unang natatanggal. Nahihirapan din ang mga komunidad sa kanayunan, kulang sa kalsada, klinika o paaralan ang mga baryo. At hindi kayang bumili ng mga magsasaka ng binhi o abono na 30% ang itinaas ng presyo kumpara noong 2023. Ang mga lungsod tulad ng Tehran ay mas nabibigyan ng puhunan, kaya ang mga kanayunan ay napipilitang magsarili. Malaki ang agwat at ito ay nagdudulot ng galit at hinanakit. Pinakamalaking apektado ang mga kabataan dahil sa mataas na antas ng kawalan ng trabaho, pakiramdam nila ay wala silang kinabukasan. Puno ng kanilang mga kwento ang social media, mga nagtapos na nagpo-post tungkol sa pagpapadala ng 200 aplikasyon sa trabaho na walang natatanggap na sagot. Ang pagkadismayang ito ay hindi lang personal, ito ay delikado. Itinutulak nito ang mga tao sa lansangan at ramdam na ng gobyerno ng Iran ang init ng sitwasyon. Ang bigat ng mga pagsubok na ito, walang laman na bulsa, mga graduate na walang trabaho at mga pangarap na unti-unting nawawala. Ang nagtutulak sa mga Iranian sa kanilang sukdulan. Sa buong bansa, lumalabas ang mga tao sa lansangan, ginagawang panawagan para sa pagbabago ang kanilang pagkadismaya. Hindi na bago ang mga protestang ito, pero lalong lumalakas ang kanilang tinig at nililindol nila
ang pinakapuso ng Iran. Noong 2022, ang pagkamatay ni Mahsa Amini habang nasa kustodya ng pulisya ang nagpasiklab ng mga pambansang rally. Malaking dahilan dito ang hirap sa ekonomiya. Galit na ang mga tao dahil sa taas ng presyo at kakulangan ng trabaho. Ang mga naunang protesta, tulad ng tungkol sa presyo ng gasolina noong 2019 at kakulangan ng pagkain noong 2023, ay nagpakita ng parehong pattern. Noong 2024, bagong mga alon ng protesta ang tumamas sa mga lungsod tulad ng Guam at Tabriz, kung saan sumisigaw ang mga tao laban sa inflasyon at korupsyon. Ipinapakita ng mga video sa social media ang mga kalsadang punong-puno ng tao. Ang ilan ay nagsusunog ng gulong, ang iba naman ay humaharap sa mga pulis na anti-riot. Mabagsik ang naging tugon ng gobyerno. Noong 2022, mahigit 600 ang namatay sa mga pagsupil at libo-libo ang nakulong. Noong 2024, marami pang iba ang napatay. Pero hindi napigilan ng panunupil ang galit ng mga tao. Sawang-sawa na ang mga tao sa sistemang mas inuuna ang kapangyarihan kaysa sa kanilang kaligtasan. Maaaring lumala pa ang kaguluhang ito at isa itong babala sa mga susunod na mangyayari. May isa pang krisis na namumuo na nagpapalala ng sitwasyon. Kakulangan sa enerhiya. Malaki ang reserba ng langis at gas ng Iran, pero nauubusan na ito ng kuryente. Noong 2024, humarap ang bansa sa 350 milyong kubiko na kakulangan sa gas na nagdulot ng mga brownout at pagsasara ng mga pabrika. Ang taglamig ng 2,425 ay naging matindi, kung saan ang mga bahay sa hilagang mga lalawigan tulad ng Masandaran ay nawalan ng init ng ilang araw. Ang mga industriya mula semento hanggang bakal ay tumigil sa produksyon na nagdulot ng libu-libong nawalan ng trabaho. Ang problema, mga taon ng kakulangan sa pamumuhunan sa mga gas field at pipeline, dagdag pa ang mga parusa na humaharang sa bagong teknolohiya. Sinusunog ng Iran ang karamihan ng kanilang gas sa loob ng bansa, kaya kakaunti ang natitira para sa pag-export o industriya. Ang mga brownout ay nagpapainis sa mga taong hirap na sa mataas na presyo at isa pa itong dahilan ng mga protesta. Ang paggastos ng Iran para sa mga kaalyado nito sa rehiyon ay isa pang pabigat. Nagpapadala ang gobyerno ng 1.6 bilyong dolyar kada taon sa mga grupong tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, at mga milisya sa Iraq. Mula noong 2011, gumastos na ang Iran ng 50 bilyon para suportahan ang gobyerno ng Syria. Pwede sanang gamitin ang perang ito para ayusin ang mga paaralan, magpatayo ng mga ospital, o mag-subsidize ng pagkain, pero ipinapadala ito sa ibang bansa para mapanatili ang impluensya. Para sa mga Iranian, ito ay isang mapait na katotohanan. Bakit pupunduhan ang mga digmaan kung hindi naman makakain ng mga pamilya? Ang paggastos na ito ang dahilan kung bakit nananatili ang mga parusa, dahil tinatarget ng United States at iba pa ang suporta ng Iran sa mga grupong ito. Paulit-ulit lang ang siklo. Ang paggastos sa ibang bansa ang nagpapalala ng pag-iisa na lalo pang nagpapahigpit sa sinturon ng ekonomiya. Lahat ng ito ay nagpapakita ng madilim na sitwasyon, pero ano nga ba ang magagawa ng Iran? Pero hindi pa naman tuluyang nawawala ang pag-asa, tingnan natin ang ilang mga ideya. Una, napakahalaga ng reforma sa ekonomiya. Ang pagbawas ng mga subsidya ay maaaring magtipid ng bilyon-bilyong piso. Sa ngayon, ang subsidya sa gasolina at pagkain ay kumakain ng 80 bilyon kada taon. Ang unti-unting pagtanggal ng mga ito, tulad ng ginawa ng Turkey noong dekada 2000, ay maaaring magpalaya ng pondo para sa trabaho o infrastruktura. Pero mahirap ito. Umaasa ang mga tao sa murang tinapay at gasolina. At ang pagbabawas ay nagdudulot ng mga protesta. Maaaring pag-aanin ng gobyerno ang epekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash sa mga mahihirap, tulad ng ginawa ng Jordan noong 2018. Naging epektibo ito doon. Nabawasan ang kaguluhan habang nakakatipid ng pera. Ngayon, sinubukan din ng Iran ang katulad na hakbang noong 2010, pero nagdulot ito ng kaguluhan dahil sa hindi maayos na pagpaplano. Kailangan nilang magawa ito ng tama ngayon. Isa pang mahalaga ay ang paglaban sa korupsyon. Pang-147 ang ranggo ng Iran mula sa 180 bansa pagdating sa korupsyon, ayon sa Transparency International. Bilyon-bilyong halaga ang nawawala at napupunta sa bulsa ng mga elit taon-taon. Bagamat ang pagpapatalsik sa finance minister ay isang hakbang sa tamang direksyon, kailangan pa nilang gumawa ng higit pa. Ang tunay na pagbabago ay nangangahulugan ng pagtutok sa malalaking personalidad, tulad ng mga kumpanyang konektado sa Revolutionary Guard na kumukontrol sa 20% ng ekonomiya. Hindi ito magiging madali dahil may impluwensiyang pampolitika ang mga kumpanyang iyon. Gayunpaman, ang maliliit na hakbang tulad ng pampublikong pag-audit o proteksyon para sa mga whistleblower ay maaaring magsimulang muling buuin ang tiwala. Ang Malaysia ay nagpatupad ng mahigpit na aksyon laban sa korupsyon noong dekada 2000 DC at nabawi nila ang 4 na bilyong piso na ninakaw na pondo. Maaaring matuto ang Iran mula doon. Ang pag-diversify ng ekonomiya ay isang pangmatagalang solusyon. Ang sektor ng teknolohiya ng Iran ay isang magandang halimbawa. Ang mga startup sa Tehran, tulad ng isang ride-sharing app na tinatawag na Snap, ay lumago ng 20% noong 2023.
na lumikha ng 10,000 trabaho. Pero kailangan nila ng pondo at mas kaunting mga hadlang. Maaaring magbigay ang gobyerno ng mga tax break o panimulang pondo, tulad ng ginawa ng Singapore sa kanilang tech hub. Isa pang ginto ang turismo. Ang mga makasaysayang lugar ng Iran, tulad ng sinaunang lungsod ng Persepolis, ay maaaring makaakit ng milyon-milyong turista kung luluwagan ang mga parusa. Noong 2016, 2 milyong turista ang nagdala ng 3 bilyong dolyar. Noong 2024, kalahati na lang iyon. Ang pamumuhunan sa mga hotel at tour guide ay maaaring magpataas pa nito. Ngayon kailangan ng panahon para sa mga ideyang ito, pero makakatulong itong hindi na umasa ang Iran sa langis. Parang pangarap lang ang pag-diversify ng ekonomiya, pero may mga bahagi na nito ang Iran. Hindi lang sapat ang laki nila ngayon para mailigtas ang sitwasyon. Bukod sa langis, ang mga industriya tulad ng petrochemical at agrikultura ay kumikita rin at maaari silang maging sagot sa problema kung mabibigyan ng pagkakataon. Noong 2024, nagdala ng 14 na bilyong dolyar ang petrochemicals sa pagbebenta ng plastik at pataba sa mga bansang tulad ng India. Hindi maliit yan, pero hinaharangan ng mga parusa ang mas malalaking merkado at hindi makakuha ng makabagong kagamitan ang mga pabrika. Isa pang magandang bahagi ang agrikultura, na nagbibigay ng trabaho sa 18% ng mga Iranian. Tanim ng Iran ang lahat mula trigo hanggang sa saffron, at ang kanilang mga pistachio at alpombra ay kilala sa buong mundo. Pero nahihirapan ang mga magsasaka. Ang kakulangan sa tubig tulad ng sakarman ay nagdudulot ng mas maliit na ani at tumaas ng 25% ang gastos sa pag-export noong 2024 dahil sa mga limitasyon sa pagpapadala. May pagmimina rin, may malalaking deposito ng tanso at bakal ang Iran na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 bilyon kada taon. Pero dahil sa luma na ang mga kagamitan at maraming papeles, nananatiling maliit ang industriya. Isang magsasaka sa Yazd, halimbawa, nagtatanim siya ng granada, pero dahil walang maaasahang supply ng tubig o kasunduan sa pag-export, napipilitan siyang ibenta ito ng mura lang sa lokal na pamilihan. Pwedeng tumulong ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-invest sa irigasyon o pagbawas ng mga hadlang sa kalakalan, gaya ng ginawa ng Turkey para mapaunlad ang kanilang mga sakahan. Ipinapakita ng mga industriyang ito ang potensyal ng Iran, pero parang hindi sila umuusad. Kung luluwagan ang mga parusa o dadami ang pondo, pwede silang makalikha ng milyong trabaho at mapatatag ang ekonomiya. Sa ngayon, sila ay patikim lang ng kung ano ang pwedeng mangyari kung papayagan lang ng sistema na sila'y lumago. Mahalaga rin ang ugnayang pandaigdig. Kung aalisin ang mga parusa, malayang maibebenta ng Iran ang langis at magkakaroon ng access sa 50 bilyong dolyar na nakapirming ari-arian. Pinatunayan ng kasunduang nuklear noong 2015 na gumagana ito. Bumaba ang inflasyon mula 35% hanggang 9% sa loob ng isang taon at sumigla ang turismo. Pero pinatay ng pag-alis ng Estados Unidos noong 2018 ang progreso na iyon. Nabalam ang mga pag-uusap para buhayin muli ang kasunduan noong 2024 at dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel noong 2025, mukhang malayo pa ang ginhawa. Ang China ang nagsisilbing lifeline. Bumibili ng 1.2 milyong bariles ng langis kada araw at namumuhunan sa mga pantalan. Pero mahirap itong maging katuwang dahil humihingi ito ng malalaking diskwento. Nakikipagkalakalan din ang Rusya at Turkey sa Iran, pero hindi nila kayang palitan ang mga pamilihang kanluranin. Ang pagpapaluwag ng tensyon sa United States o Europa ay maaaring magbukas ng kalakalan, pero ang suporta ng Iran sa mga grupong tulad ng Hezbollah ang dahilan kung bakit nananatili itong nakahiwalay. Mahirap ang kalagayan nila. Makakatulong sana ang diplomasiya, pero mahirap dahil sa politika. Malalaki ang mga hadlang sa mga solusyong ito. Ang mga mahigpit sa gobyerno ng Iran ay natatakot na baka humina ang kanilang kapangyarihan kapag nagkaroon ng reforma. Kaya patuloy nilang hinaharangan ang mga kapaki-pakinabang na plano tulad ng ginawa nila noong 2023. Lalong humihigpit ang mga parusa. Noong 2025, nagdagdag ang United States ng mga bagong parusa sa bangko at kalakalan ng langis ng Iran. Ang mga tensyong geopolitikal, tulad ng papel ng Iran sa sigalot sa Yemen, ay patuloy na naglalayo rito sa kanluran. At naroon din ang kabayaran ng pagkaantala sa buhay ng tao. Mahigit 5 milyong Afghan na refugee ang naninirahan sa Iran na nagpapahirap sa mga lungsod at trabaho. Kung lalala pa ang ekonomiya, mas maraming Iranian ang maaaring tumakas na magdadagdag pa sa daloy ng mga refugee papuntang Turkey at Iraq. Kaya, sa kabila ng lahat ng mga hadlang at problema na ito, ano ang palagay ng mga eksperto? May ilan na nakakakita ng pag-asa. Lumago ang gross domestic product ng Iran ng 2.2% noong 2024
na pinangunahan ng langis at mga petrochemical. Kung mananatili sa higit $70 kada bariles ang presyo ng langis, maaring makaraos ang Iran. Ipinapakita ng sektor ng teknolohiya at maliliit na negosyo ang kanilang katatagan. Pero, sa kabila ng mga positibong palatandaan, may ibang mga eksperto na hindi gaanong optimistiko. Kung patuloy na babagsak ang halaga ng real, maaaring tumama ang hyperinflation pagsapit ng 2026. Maaaring umakyat sa 15% ang kawalan ng trabaho kung lalong hihigpitan ang mga parusa. Kasabay nito, ang mga protesta ay isang hindi tiyak na salik. Kung lumala ang mga ito, maaari itong magdulot ng reforma o magresulta sa mas mahigpit na pagsupil tulad noong 2022 kung saan halos 600 ang namatay. Sa kahit anong paraan, may pagbabagong darating. Tanong na lang kung gaano ito kagulo. Ang mahalagang maunawaan ay ang krisis na ito ay hindi lang problema ng Iran, kundi ng buong mundo. Nagbibigay ang Iran ng 3% ng langis sa buong mundo. Noong 2024, ang takot sa Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng langis, ay nagtaas ng presyo ng 10%. Kung magsara ang mga oil field ng Iran dahil sa kaguluhan, maaring tumaas ng husto ang presyo ng gasolina mula Tokyo hanggang New York. Sa loob lamang ng isang linggo, ang palitan ng aksyon sa pagitan ng Israel ay yumanikig na sa pandaigdigang presyo. Ang papel ng Iran sa mga sigalot mula Yemen hanggang Syria ay nag-uugnay sa kanilang ekonomiya sa pandaigdigang seguridad. Bilyon-bilyong tulong para sa Syria mula noong 2011 ang nagpasiklab ng tensyon sa rehiyon. Kung mawawala sa balanse ang Iran dahil sa mga protesta, maaring kumilos ang mga proxy group at lumala pa ang mga labanan. Ang pagdagsa ng mga refugee ay isa pang panganib. 5 milyong Afghan at dumaraming Iranian na imigrante ang nagpapahirap sa mga karatig bansa. Ang Turkey ay may 4 na milyong refugee na tinutuluyan. Maaring magdulot pa ng mas malaking problema kung madadagdagan pa ito. Kaya saan na nga ba napunta ang Iran? Ang mga taon ng pag-asa sa langis, katiwalian, at pag-iisa ay nagtulak dito sa bingit ng pagbagsak. Ang implasyon, kawalan ng trabaho at kakulangan sa supply ay nagpapahirap sa mga pamilya. Ipinapakita ng mga protesta na gusto ng mga tao ng pagbabago, pero ang gobyerno ay naiipit sa pagitan ng reforma at panunupil. Ang mga solusyon tulad ng pagbabawas ng subsidya, kampanya laban sa korupsyon at paglikha ng mga bagong industriya ay maaaring makatulong, pero malalaki ang mga hadlang na kinakaharap nila. Ang epekto sa tao, mga batang nagugutom, mga nagtapos na walang trabaho, mga nayong iniwan, ay talagang nakakalungkot. Hindi pwedeng ipikit ng mundo ang mga mata nito. Karapat-dapat ang mga tao sa Iran sa isang kinabukasan kung saan kaya nilang bumili ng tinapay at mangarap ng mas magagandang araw. Makakamtan kaya nila ito? O magdudulot ba ang krisis na ito ng kaguluhan na yayanig sa buong rehiyon? Iyan ang tanong, at ang sagot ay makakaapekto sa ating lahat. Salamat sa panonood.